Ba't po ganyan yung asawa ko? Bakit hindi siya nagre-respond pag kinakausap namin siya? Unfortunately, dahil sa stroke ng pasyente, the area of his brain that is responsible for the language production are affected, resulting in a broadcast or expressive aphasia. Aphasia? Ano yun, Dok? Well, it's a complication resulting from his stroke. Your father may struggle to find the right words to speak in short phrases or sentences and have difficulty with grammar. However, his comprehension of language may remain relatively intact. Pero makaka-recover pa naman po siya, di ba? Babalik pa siya sa dati? Well, kung mag-undergo siya ng speech therapy and rehabilitation, may posibilidad na mag-regain ng pasyente ang language function at mag-improve ang communication skills niya. Thank you, Doc. Thank you. Ayusin ko na lang ang schedule niya. Dad, narinig mo naman. It's not totally hopeless. Okay, so huwag kang susuko. We will get through this, okay? I promise. Go. Kumusta pakiramdam mo? Well, I still feel like hell, Bonnie. Hindi pa rin ako makakilos eh. Hindi ko pa rin maigalaw yung mga paa ko eh. Sa ngayon, we are still waiting for the tests para malaman yung extent ng injury ko. Natatakot ako, Bonnie. Paano pag negative pala yung result ng test ko? Paano pag sabihin ng doctor na malala pala yung kondisyon ko tapos hindi na talaga ako makalakad? Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Bonnie. Ira, just be positive, okay? You are a strong woman. Kaya mo lampasan yan. Thank you for being here, Bonnie, ha? Alam mo, sobrang saya ko dahil sa wakas na-realize mo na rin na tayo talaga yung dapat para sa isa't isa. Ira, don't get me wrong. Nag-aalala ako sa'yo, pero bilang kaibigan. Oh, wait. I don't get it. You brought me flowers. Hinawakan mo pa yung mga kamay ko tapos sasabihin mo sa akin na wala lang lahat ng to? Nandito ako to make you feel better. Kasi alam kong may pinagdadaanan ka. Pero, ma'am, sana bigyan ng ibang kahulugan yun, Ira. Pues hindi ko kailangan ng awa mo! Alam mo, lumayas ka na. Bumalik ka na kay Letwell. Siya naman yung importante sa'yo, di ba? Umalis ka na, Bowie! Dahil ayaw na kitang makita! Umalis ka na! We're very sorry about what happened to you, Lilat. Mabuti na lang at di ka napuruhan. I really feel guilty. Kasi kung meron sana kaming mas nagawang tulong sa'yo, hindi aabot sa ganito. Hindi na po sisihin yung sarili niyo, Ka Lorena. Wala naman po kayong kasalanan eh. Kami na rin ang sasagot ng mga medical bills mo. Kung may iba ka pang kailangan, sabi ka lang. That's the least we can do for you. Salamat po, Sir D. What's the matter with you, Lilet? Is something wrong? Is something else bothering you? Na-aksidente po kasi si Ira. Ina-accuse niya po ako na sinadya ko siyang ihulog sa hagdan para saktan. Pero hindi naman po yung totoong nangyari. I'm sure nagsisinungaling yung si Attorney Ira. Manang-mana sa nanay niya. You know, no matter how much you defend yourself, hindi ka paniniwalaan
ni Meredith. Siyempre, ang mas kakampihan niya yung anak niya. Sadya. But of course, you chose to use force on someone like Lilette. Play fair, Meredith. I am not going to do this. Ako ang harapin mo. Kung aapihin mo si Lilette, ako ang makakalaban mo. Anak ko. I'm warning you, Lorena. Ayokong magkasakitan tayo. Ayaw mo magkasakitan tayo? You want me to refresh your memory? You know my capabilities. Dahil fresh na fresh pa sa akin ang ginawa ko sa'yo nung sinubukan mong paghiwalayin kami ni Cons. Gusto mong yugyugin ko ulit yung ulo mo para maalala mo? Ha? Talaga ba, Lorena? Babalikan na naman natin ang nakaraan? You're going to stoop down to that level? Ang tanda na natin para dito. But not too old para patulan si Lilette? Ikaw ang walang pinagkatandaan. Lantara na yung pagiging halimaw mo. Salamat, Alvin. Papalitan ng mas maayos, ha? Sige, baka sa ibang floor ko na lang kukuhanin. May nag-aaway dun kasi sa hallway. Talaga? Kaloka, di na nagpigil ng lugar. Ayaw nga magpaawat eh. Sagasaan mo para matigil. Sige na, kunin mo. Ay, ma'am, saan po kayo pupunta? Antayin niyo na lang po yung wheelchair niyong bago. Sobrang sakit niyang legs niyo, tipo ba? Opo. Mama na po, please. Alam mo kung ano ka? You are a hypocrite. Kahit na ano pang degree o social class upgrade ang ilusyonin mo, sumisingaw pa rin ang baho mo. Hindi mo alam ang totoong nangyari. Wala kang konteksto sa pinagdaanan namin ni Lilette. And you have no idea what my daughter is going through right now. Let me guess. Sinabi niya sa'yo na sinaktan siya ni Lilette. Tama? Manang-mana siya sa'yo eh. Kaya I doubt kung nagsasabi siya ng ito. I don't need to explain to someone who's obviously being manipulated by a seemingly vulnerable puppy. Ang nakapagtataka, ikaw ang gumagawa ng mga duties ng man's best friend. Bakit hindi mo mabitawan si Lilette? Ano bang alam niya? Wala kang pakialam. Ang intindihin mo, yung ugali mo. Umamin ka na sinaktan mo si Lilette. Sinaktan mo ang anak ko? Ma'am! Sabi ko na nga ba, nakakalakad na yun. Pinalagpas ko na kanina ang pananakit mo kay Lilette. Pero ang ulitin mo pa ulit! Wala kang karapatang saktan ng anak ko! Tina, Stop this nonsense! Ako ang harapin mo! Sige! Ma'am, Ako ang sutan mo! Ma'am, tama na po yan! Mami! Ano ba? Stop ganging up on my mother! Makakalakad ka na? Ayun siya. Sandali. Dad? Ako po ito. Si Lilette. Sabi ni Doc, dahil sa nangyari kay Dad, nahihirapan siya to function just like he used to. Pero babalik pa rin naman daw through treatments. Expressive aphasia.
Just Google it. Kaya yan ni Sir Ramir. Baka ito yung way ni Lord para sabihin sa atin na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kasi, pwedeng hindi siya nagising. Pero, ito siya, oh. Lumalaban siya. Kaya dapat tayo din. Kung ito yung kailangan nating pagdaanan, para makarating tayo dun sa katuparan ng mga prayers natin. Sige po. Game po, Lord. Baka along the way, may mga lessons pa tayo na dapat mapulot. Ganun naman si Lord eh. Thank you, Trixie. Thank you kasi sinabi mo sa akin. Thank you kasi pinayagan mo akong pumunta dito. For Dad. Pwede ko ba siyang hawakan? Baka sakali lang na maalala niya ako. Baka makatulong. Pwede ba, Trixie? Sir Ramir. Sir Ramir, ako po ito. Si Lilet po. Yung makulit yung pong kasabahay dati. Maalala niyo po ba ako? Sana po maalala niyo ako. Baka yung nurse. Lala, napatawag ka. O, papunta na ako dyan. Hello, Patricia. Na-confine si Jeff kanina lang. Ano nangyari? Paano yan? Pupuntahan pa naman namin yung mga potential buyers. Isa pa si Jeff lang ngayong nakakaalam tungkol sa mga properties namin. Yun na nga. Ang taas ng lagnat. Umuubo pa. Baka pwedeng i-postpone nyo na lang muna. Malamang. Ayoko kayong mahawa sa kanya. Baka mahawaan ko pa yung asawa ko niyan. Alam ba na, hindi ko kami nakakalabas ng Metro Manila. O sige, tsaka na. Bye. Barry, balik na tayo ng ospital. Sige na. Sige po, ma'am. I'm Attorney Meredith Simmons. We've met nung tala ng mga bata awards. Ano pong ginagawa niyo dito? Your dad was my client before. And before all of this happened, nag-email siya sa akin at meron siyang gustong sabihin. Kaya natuwa ako nung nalaman kong nagising na pala siya. Can I please talk to him, even for just a minute? Attorney, Please. It will be quick. Promise. sa labas mo muna.
Ramir, ako si Meredith. Naalala mo ba ko? Natividad Almeida pala ang pakilala ko sa'yo. May gusto ka sa aking sabihin? Ano to? Importante ba to? Urgent? Ramir, palagay ko importante to eh. Oh, alam ko importante to dahil nag-effort ka pang hanapin ang totoong pangalan ko at nag-email ka sa akin para makipagkita. Sabihin mo na sa akin kung anong gusto mong sabihin. Ramir, hindi ka makapagsalita? Please, Ramir. Please naman, sabihin mo na sa akin. Ano ba naman ito? Sana hindi mo na lang ako binulabog. Ang dami na sa buhay ko na left unanswered tapos hindi ka pala makapagsalita.